Ano po ba ang layunin kung bakit tayo tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo? Ano po ba ang vocation natin? Ano ang ating gampanin sa pagkatawag po sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo? Yan po ang ating pag-aaralan ngayon pong umagang ito. Gusto ko pong ipaalala sa inyo na si Apostol Pablo po na sumulat dito sa Epistle to the Colossians ay hindi po niya na kilala o pinuntahan yung mga tagasunod po ni Jesus doon po sa Colosas. Narinig lamang po niya ang tungkol sa kanila at sa kanilang pananampalataya, pag-ibig at pag-asa mula po kay Epaphras na nagsasabing siya po ay nakakilala sa Panginoong Kristo sa pangangaral ni Pablo doon sa Epeso at si Epaphras ay pumunta doon po sa Colosas at doon niya ibinahagi ang mabuting balitang na tutunan niya kay Apostol Pablo. Now, simula po nung marinig ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagtanggap ng mga taga-Colosas doon po sa Ebanghelyo. Si Apostol Pablo po ay nagpasalamat sa Diyos para sa kanila at hindi na po siya tumigil sa kakapanalangin para sa kanila. Now, ano po ba ang Ebanghelyong inia-announce ng mga apostoles? Now, ang Ebanghelyo po o Euangelion, mabuting balita sa Tagalog, ay ito po ay tungkol sa announcement, tungkol sa paghahari ng Mesiya. Ang Mesiya po, yaan ang proper name. Mesiya, anointed, okay? Anointed by God. Na yan pong anointed na Mesiyang yon ay si Jesus. Siya po ang nagpasinaya ng paghahari ng Diyos dito sa lupa para lang sa langit. The gospel is about the reign of the Messiah on earth as it is in heaven. At ang prueba po na ang Diyos, in-anoint niya si Jesus sa new creation ay yung pagbubuhay po ng Diyos sa Kanya mula sa mga patay. The proof that Jesus is now reigning as Messiah over the creation of God, over the kingdom of God, is when God raised Him from the dead. Yun po ang Ebanghelyong ipinangangaral ng mga apostol. No, lahat po ng mga tumanggap sa mensahe ng Ebanghelyong yon ay meron pong mga foundational evidences na mga ginagawa po ng Diyos sa mga sumasampalataya. Tulad po ng pinag-aralan natin last Sunday, there are foundational evidences for everyone who accepts and believes the gospel of the reign of the Messiah. Kaya po si Apostol San Pablo, nung marinig niya yung evidences na ito doon sa mga tagasunod po ni Kristo sa Colosas, he began praying for them. Now, ano po ba ang ipinapanalangin o ipinanalangin ni Pablo para sa kanila? Now, gusto ko pong ipaalala sa inyo na yung pong panalangin ni Apostol San Pablo doon sa mga Jesus followers sa Colosas ay maaari din po nating sabihin na yun din po ang panalangin at naisin ni Apostol San Pablo sa lahat ng mga gospel believers. Dahil po si San Pablo, hindi po niya nakita, hindi niya napuntahan yung mga Kristiyano po doon sa Colosas, pero ipinaalam po ni San Pablo sa kanila kung ano ang naisin niya para sa kanila. Okay? Kaya po, pwede nating sabihin, tulad din po natin, yung pong desire ni San Pablo para sa kanila ay para din po sa atin dahil tayo ay mga Jesus followers. Dahil po si San Pablo, alam niya ang ebidensya kung sino ang mga tumatanggap ng mabuting balita, kaya ipinapanalangin niya itong mga bagay na ito na tinunghayan nga po natin last Sunday, na yun din po, tinitiyak ko po na yun din po ang gusto ni San Pablo para sa atin kahit na hindi pa tayo nakita ni San Pablo at hindi natin siya nakita dahil tayo nga po ay mga tagasunod na ni Kristo. Tulad po ng Panginoong Kristo nang siya'y nananalangin. No, doon po sa John 17,
Sasabi niya sa Diyos na Ama na hindi lamang niya ipinapanalangin yung mga alagad noong panahon niya, kundi yung ding mga maniniwala sa mga alagad tungkol po sa Kanya. So yung pong panalangin ni San Pablo, masasabi nating ito rin po ang gusto ni Pablo para po sa atin na mga sumasampalataya kay Kristo. Now, ano po ba ang panalangin ni Apostol San Pablo? Kanya po ito ang aking main argument sa atin pong pag-aaralan ngayong umaga. Ano po ba ang panalangin ni San Pablo? Ito po yun. As gospel believers, we must bear the good fruits of the good news. Yun po ang panalangin niya. Bilang mga naniniwala sa Ebanghelyo tungkol sa paghahari ni Kristo dito sa lupa, tulad po sa langit, ay nararapat pong mag-bear tayo ng fruit, mamunga tayo ng mabubuting bunga ayon po sa mabuting balita. Now, ngayon pong umagang ito ay titingnan natin what is the means of para po mag-bear tayo ng good fruits of the gospel. Pangalawa, titingnan po natin what are the good fruits of the gospel. And then thirdly, why should we bear the good fruits of the gospel? Yung pong una, the means. Pangalawa, the product, o yung pong yung mga good fruits ng gospel. And then yung pangatlo, the motivation. Why should we bear the good fruits of the good news? Now, una po, how will we bear the good fruits of the good news? Ito po yung makikita natin dito po sa panalangin ni San Pablo sa mga taga-Colosas. Sabi po niya sa verse 9, and so, from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Doon po natin makikita kung ano ang prayer niya, kung ano ang desire niya. Ano ang desire ni Pablo? Dito makita natin. By knowing why God called us through the gospel. Yun po ang panalangin niya. Magkakaroon tayo ng fruit pag po inaalam natin kung ano ang layunin ng Diyos, kung bakit niya tayo tinawag sa pamamagitan ng mabuting balita. Yun po, naniniwala ko, yun ang ibig sabihin ni Pablo sa kanyang prayer na sinabi niya that you may be filled with the knowledge of His will. Na malaman nyo kung ano ang dahilan kung bakit kayo tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Okay? That knowledge, you may know the knowledge which grasps and penetrates into the object of God's will. Yun ang knowledge na sinasabi ni Pablo. Na malaman mo, okay, na ma-penetrate mo, na mag-grasp mo, yung pinakadahilan kung bakit ka tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kung ano ang purpose niya in Christ. And through Christ, when you accepted the Lordship of Christ. That's his prayer. At pag nalaman mo yon, you will bear fruit ng good fruits of the good news. Now, ganito po yung mga kapatid. Nung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, maaring ikaw ay sumampalataya kay Jesus dahil sa iyong personal concerns. Meron pong ganyang mga tao na sila ay lumalapit kay Kristo, nananalangin kay Kristo, sumasampalataya kay Kristo because of personal concerns. Halimbawa, because of a problem. Meron siyang problema sa kanyang pamilya, meron siyang problema sa kanyang relasyon. So, he heard about Jesus. So, siya lalapit sa Panginoong Kristo at siya maniniwala kay Kristo. Yung iba naman, because of sickness. Meron siyang malubhang sakit, kaya narinig nila ang patungkol kay Kristo. Lalapit sila kay Kristo at maniniwala kay Kristo because of sickness. Yung iba naman, they are searching. Sila po ay naghahanap ng kahulugan ng buhay, kung ano ba ang kahulugan ng buhay. So, they come to Christ, they want to know the meaning of life. Yung iba naman, because of guilt. Sila po ay merong kasalanan and they want to be forgiven. Okay? So and so forth. People may come to Jesus because of personal problems, because of personal concerns. And that is not wrong.
Okay? Yun po ay tatanggapin din po ng Panginoon ang sino mang taong lalapit sa Kanya, anuman ang dahilan ng kanyang paglapit kay Jesus. Jesus will accept them. Dahil nga po, sabi ng Panginoong Jesucristo, all those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. So tatanggapin ka pa rin ng Panginoong Jesucristo because of your personal concern. But when you are in Jesus, pag kayo po ay na kay Kristo na, sumasampalataya na kayo kay Kristo, you have to know God's purpose why He called you in Jesus. Kailangan alamin mo talaga kung ano ang pinakadahilan. Inakay ka ng Diyos to Christ because of a concern, personal concern. But when you are now in Christ, you have to know the full reason why you are in Christ. Okay? Kanya po, yun. Marami po kasing mga tao, ganito ang gusto nila. Pag sila'y lumapit sa Diyos, ang plano lang nila, they want Jesus or God to be part of their lives. Pero hindi po nila, ito ang gusto ng Diyos. When you are in Jesus, God wants His life to be part of, God wants your life to be part of His whole life. You may be wanting God to be part of your small world. But when you are in Christ, God wants you, your small life, to be part of His big life. Para pang ganito. Illustrate ko ito eh. Okay? Nagkaroon ng idea what I mean. Ito po, you are you. And that you come to Christ because ang plano mo lang ay magiging bahagi ng buhay mo ang Diyos. Papasok ang Diyos. Iyon. Pero ang totoo, pag nasa Diyos ka na, pag na kay Kristo ka na, ano ang gusto ng Diyos? Ito po ang plano ng Diyos. That is God. And then, you will be part of God's plan in Christ. And when you are growing, and when you are knowing, you are searching for the meaning why you are now in Christ, you will be part of His big plan. Ang isip mo lang, gagawin mo ang Diyos, ilalagay mo ang Diyos sa iyong maliit na mundo, pero pag na kay Kristo ka na, gusto ng Diyos, maging bahagi ka ng Kanyang mundo. That is, at pag yan po ang nangyari, you will bear the good fruits of the gospel. Okay? Kanya po, ito ang sabi ni Apostol San Pablo, halimbawa sa Ephesians chapter 1. Yung Ephesians po ay halos kaparehas yan ng Colossus na sinulat ni Apostol San Pablo. Ito po ang sabi niya sa mga sinulatan niya sa Ephesians. For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people, I have not stopped giving thanks for you. Pansinin niyo, ito ang sulat ni Pablo sa Ephesians, nakaparehas po ng sinusulat niya sa Colossians. For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. I kept asking the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation, so that you may know Him better. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people, and His incomparably great power for us who believe. Okay? At pag po napupuspos ka ng kaalaman ng dahilan kung bakit ka tinawag ng Diyos kay Kristo, kung bakit na kay Kristo ka ngayon, you will bear the good fruits of the good news. As God intended it. Hindi lamang para sa personal mong pangangailangan, kundi ikaw ay masasama doon po sa eternal plan ng Diyos. Now, paano po ito mangyayari? Well, sabi po dyan, in all spiritual wisdom and understanding. Okay? Ang ibig pong sabihin yan, you will have practical wisdom
You will have clear discernment given by the Spirit of God. Na ibinibigay, ang banal na Spirit po, ibinibigay ng Diyos sa lahat ng na kay Kristo, sumusunod kay Kristo. At dahil po sa banal na Spirito, malalaman po ninyo ang kalooban ng Diyos. At magkakaroon ka ng wisdom. Magkakaroon ka ng discernment. Magkakaroon ka ng talino. Magkakaroon ka ng unawang bigay ng banal na Espiritu. Na ganito po ang nangyayari. Habang napupuspos ka ng kaalaman ng Diyos kay Kristo, magiging matalino ka. Magiging matalino ka sa iyong mga pagpapasya. Meron kang magiging kakaibang unawa. At ito po ay hindi ayon sa karunungan ng sanlibutan. Ito po'y karunungang nanggagaling lamang sa Diyos. Because you know His purpose in Christ. Iba ang pananaw mo sa buhay. Kaya magiging matalino ka sa iyong mga pagpapasya, sa iyong mga pagdidesisyon. Baka nga yung iba dito, maahon kayo sa mga utang ninyo. Kayo pong mga naalipin po ng puwat, maahon kayo doon because you will have wisdom from God that will free you. Palalayain ka doon sa pagkaalipin mo sa sanlibutan. So ganun po. Ngayon, yun po yung mangyayari lamang pag inaalam mo kung ano ang kalooban ng Diyos, why you are now in Christ. Marami po kasi mga tao, mga kapatid, kasama rin ang mga Christians. Kaya lamang po sila sumasampalataya kay Kristo ay dahil sa makalamang dahilan. Makamundong dahilan. Okay? Hindi po masama yun actually. Tinutugon din po ng Diyos yun at ginagamit nga po ng Diyos yun para lumapit ka sa Kanya, pero yun po'y babaguhin ng Diyos eventually. Hindi po kayo magtatagal na nakapokus ka lang sa problema mo, nasolve na ng problema mo, and then sabi mo, that's it. No. Babaguhin ng Diyos. Kaya nga po sabi ni Apostol San Pablo sa mga Korinto, sabi niya, kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pamantayan ng laman, bagaman noon ay nakilala namin si Kristo ayon sa pamantayan ng laman. Ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakilala sa Kanya. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilikha. Ang mga lumang bagay ay lumipas, masdan ninyo ang lahat ay naging bago. Kaya ang sinuman daw nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. A new creation. Dahil kay Kristo po, pinasimulan ang new creation. Kaya ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo, naging bahagi ng new creation. And in that new creation, you will be given a new way of thinking. So hindi na po gaya nung dati. Kaya po, you will bear the good fruits of the gospel. Okay? Tingnan po ninyo ang buhay ninyo kung paano kayo binago ng Panginoon sa Kristo. I can only speak for myself. Nung wala ko kay Kristo, ganito ang bunga ng buhay ko. Okay? Bunga ng kadiliman, bunga ng kasalanan. Pero when I accepted the reign of Jesus Christ in my life, I surrendered my life in Jesus Christ, I bear the good fruits of the gospel. Instead, ako'y kampon ng dyablo, kampon ng kadiliman. Ngayon ay kampon ng kampon ba? Tama doon. Ako'y naging miyembro ng kaliwanagan. At ang bunga ko ngayon ay mabubuting bunga. Why? Inalam ko, nalaman ko kung ano talaga ang dahilan kung bakit ako tinawag ng Diyos through Jesus Christ. So, that's how. Yun po ang paraan. Ngayon, ano po ba ang mga good fruits of the gospel? Ayon dito. Okay? Well, ito pong mga bunga, mabubuting bunga ng mabuting balita, ay produkto lamang po. Now we are going to the second point. What are the good fruits of the gospel? Now, inuulit ko po, ito pong mga bunga, mabubuting bunga ng ebanghelyo ay produkto lamang ng isang buhay na karapat-dapat sa Panginoon at buhay na kalugod-lugod sa Kanya. Yung pong mabubuting bunga, yun po ay bunga lamang pag ang isang Kristiyano ay namumuhay ng isang pamumuhay na karapat-dapat sa Panginoon. At siya po
ay nakalulugod sa Panginoon. Yun po ang lalabas. Okay? Pansinin po ninyo na ito ang panalangin ni San Pablo sa mga taga-Kolose. Sabi niya sa verse 10, I'm praying that you might be filled with the knowledge of His will and all spiritual wisdom and understanding, so that you may walk in a manner worthy of the Lord, pleasing to Him. And then pagkatapos po nun, nilista ni San Pablo yung 3 good fruits ng ganitong klaseng pamumuhay. Okay? Bunga po yan. Okay? Pag ang isang tao na sumasampalataya kay Kristo, namumuhay siya ng isang buhay na nakarapat-dapat sa Panginoon at nagiging kalugod-lugod siya sa Panginoon, lalabas po yung bungang yon. By implication, okay, pag ang sino man pong gospel believer ay namumunga siya ng mga bungang ito, ibig sabihin, lumalakad siyang nararapat sa Panginoon. At ang kanyang buhay ay kalugod-lugod sa Panginoon pag nakikita. Ito po ang mga good fruits na ito. Ano po iyon? Pag yung kanyang buhay ay nakaakma sa ginawa ni Jesus para sa kanya. Kasi meron pong buhay na nakaakma sa ginawa ng Panginoon para sa kanya. Kaya mamumuhay siya na akma doon sa in a manner worthy of the Lord. Akma doon sa Panginoon. Okay? Binanggit po dyan, Lord, that is the Messiah. A life worthy of the Messiah. Pag nakaakma ang buhay mo sa pangalan ng Messiah, you will bear His fruit. Okay? Nakaakma doon. Okay? At yan din po, ang dahilan kung bakit kanya tinawag, mamumunga ka. Okay? Aakma ang buhay mo sa kanyang pagiging Misaya. Ibig sabihin, siya na Panginoong nagpasinaya ng kaharian ng Diyos sa new creation, ikaw na dahil namumuhay ka ayon sa kanyang pangalan, magbubunga ka rin ng bagong bunga ng new creation. Yun po ang ibig sabihin niya, mga kapatid. Fully pleasing to Him. Kaya mamumunga ka. In a manner worthy of His name. He's the Messiah. He produced the new creation. So when you are united to Him, you will bear fruit for the new creation. Okay? Now, yung pong salitang fully pleasing to Him, napagalaman po sa aking pag-aaral, sa classical Greek daw po, kasi ang New Testament, sinulat yan sa Greek. Okay? Yung pong salitang full pleasing to Him, sa classical Greek daw po yan ay merong bad connotation. Okay? Nung daw pong panahong yan, yan daw po ay, yun daw pong isang servant, ay, ang bad connotation nito ay nanginginig siya, natatakot siya sa kanyang sarili at handa niyang gawin kung anuman ang iniuutos ng kanyang Panginoon. Okay? Maging yung mga walang kwentang kagustuhan ng kanyang Panginoon, gagawin niya to please, pero natatakot siya. Ganyan daw po ang bad connotation niyan. Pero, pag yan daw po ay tinransfer natin sa isang mananampalataya na gusto niyang i-please ang Panginoon, nag-iiba ang kahulugan. Okay? Ang salita raw po ay mag-aangat sa kanyang napakagandang kahulugan. Na ibig sabihin, when you are fully pleasing to Him and you want to please the Lord because of His name as the Messiah, gagawin mo ang lahat ng gusto ng Panginoon, hindi lamang dahil ito ang tama, kundi ito ang kanyang due. Because He's the Messiah. Okay? You will do this because you know you owe Him to do His wishes because He is the Messiah. At the same time, meron pa pong kadugusto yan. At the same time, okay, ito raw po ang tiyak na paraan para ikaw ay lalong mapabuti. Pag sinunod mo siya because He is the Messiah, it will bring developments and gain to you personally. Hindi ka mapapasama, kundi lalo kang mapapabuti. Why? Because He is the Messiah.
And He's bringing new creation. Okay? Pinalaya ka sa kadiliman, sa kasamaan. And now because you are in Him and because you know Him as the Messiah, because He is good Messiah, you will bear the good fruit. Why? Because you want to please Him. You don't want to shame Him. Ayaw mong bigyan siya ng kahihiyan. Gusto mong parangalan ang pangalan niya. Kaya gagawin mo yung mga bagay na nararapat sa kanyang pangalan. And then, ang ROI naman sa iyo, return of your investment in obeying Him, your development, your gain, because you are united with Him. So ano po ba ang mga good fruits na ito? 1, good works. 3 po ito. Una, good works. Pag nagbubunga po tayo sa bawat mabubuting gawa. Verse 10b, bearing fruit in every good work. Now mga kapatid, gusto ko pong ipaalam sa inyo kung ano ang layunin ng Diyos kung ano ang layunin ng Diyos nang ipahayag niya ang mabuting balita. Yan po ay makita natin sa Isaiah 50 verse 10 and 11. Ito po ang layunin ng Diyos nang iutos niyang ipahayag ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng kanyang anak. Sabi po sa Isaiah 55, as the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Ano ang layunin ng Diyos? Pag naipahayag ang Ebanghelyo, ang layunin ng Diyos ito, magbubunga ang lahat ng mga tumatanggap dito. Hindi babalik sa Kanya ang Kanyang salita na hindi nagagawa ang layunin nito at ang layunin po ng Diyos in proclaiming the gospel for all those who accept the reign of Jesus Christ, they will bear fruits. Fruit of the new creation. Okay? Yan po ang purpose ng Diyos. Mula saan? From where? Well, mula po doon sa mga tumatanggap at naniniwala sa mabuting balita. Doon po manggagaling ang mabubuting bunga na nilayon ng Diyos. At sabi nga ng Diyos, hindi babalik sa akin ang gospel na hindi nagbubunga yan. Magbubunga yan dahil yan ang dahilan sa buhay po ng mga taong tinanggap ang paghahari ni Kristo sa kanilang buhay. Naalala mo sabi ng Panginoon sa John 15 verse 1, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear good fruits for the glory of the Father. That's the purpose. Good works. Sa Ephesians 2:10, ito po ang sabi, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Okay? Okay? Yan po ang sabi niya. Okay? Dito makita ho natin, ang gawa po ng Diyos sa atin, yung salvation ng Diyos sa atin, yung biyaya ng Diyos sa atin, magre-resulta po raw po yan sa good works. Why? Because yan daw po ang pinlano ng Diyos nung una pang dapat nating gawin. Nung una pa. Yun ang purpose niya. Kung bakit niya tayo iniligtas sa pamagitan ng biyaya, sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Ebanghelyo. To bear good fruits, to do good works, which God has planned, or which God prepared in advance for us to do. Kaya sa Titus 2:14, ito rin po ang sabi ni Apostol San Pablo. Sabi niya, who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for Himself a people for His own possession who are zealous for good works. Ano raw po ang makikita doon sa mga tinubos ng Panginoon mula po sa lawlessness? Minsan mababasa kawalanghian. Hindi naman. Lawlessness, yung mga walang batas.
na sinusunod lamang yung kanilang sarili. Tayo raw po ay tinubusan ng Panginoon sa ganung pamumuhay na tayo'y batas sa ating mga sarili, na wala raw tayong sinusunod na kautusan, pero tayo'y tinubos raw po ng Panginoong Jesucristo at lilinis tayo para sa kanyang sarili, para maging bayan niya. Para saan? To be zealous for good works. Masigasig ka. You are zealous to do what is right. Okay? Lagi mong gustong gumawa ka ng mabuti. Kahit na minsan niloloko ko na, gagawa ka pa ng mabuti. Kasi hindi mo pinag-iisipan ng iyong kapwa eh. Ngayon lang ako nag-iisip na dahil maraming manloloko eh. Maraming nananamantala. Pero minsan kahit na alam nating pinagsasamantalahan tayong mga Kristiyano, dahil kagusto natin gumawa ng mabuti, okay lang na lokohin ka. Bahala na ang Diyos sa kanya. Okay, parang ganun. Pero ganun ang ating katangian. Kasi yun ang plano ng Diyos kung bakit niya tayo tinawag kay Kristo. So, pero meron pa pong, meron po akong idadagdag. Alam mo niyo kung ano ang good works dyan? Isang halimbawang nabasa ko, natawa lang ako sa aking devotion one time. Isa pong halimbawa ng good works ay ito. Ito ang sinabi ni San Pablo doon sa mga Thessalonica naman. Yung good works po, isang bagay, marami po sa New Testament, mabasa mong good works. Isa raw po ito ay yung nagtatrabaho ka para makapag-provide ka para sa iyong sariling pangailangan at para sa pangangailangan ng iyong pamilya. Magtrabaho ka para hindi ka umasa doon sa kabaitan ng iba. Simple, no? Pero totoo. Okay? Pag Kristiyano ka, magtrabaho ka nang sa ganoon hindi ka aasa sa kabutihan ng iba. In fact, si Pablo po doon sa Thessalonica naman, binabalaan niya pinaalalahanan niya yung mga taga-Thessalonica, kahit kasi yung mga taga-Thessalonica ay dahil inihintay daw po nila ang pagdating ng Panginoon, hindi sila nagtrabaho. Sisirain naman ng Panginoon yung gagawin natin. Darating naman siya, huwag na tayo magtrabaho. Kaya ang ginawa nila, umasa na lang sa kabaitan ng kanilang mga kapatid. Kaya sabi ni Pablo, no, isang mabuti nating gawin habang hinihintay natin ng Panginoon, magtrabaho ka. At sinabi nga niya, dahil nga naging talamak, maraming mga Kristiyano doon ang hindi na nagtatrabaho at umaasa na lang sa kabaitan ng kanilang mga kapatid. Kaya sabi ni Pablo, ito ang rule na bibigay ko sa inyo. Pag ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Sabi niya. Okay, yun po, tip ko yun sa mga mothers. No? Na pag yung anak nyo nagdadabog, anak, maghugas ka naman ng pinggan. Anak, ayusin mo naman yung kwarto mo. Anak, ganito. Nagdadabog! Anak, hindi ka kakain. Sabi ng Bible, kung gusto mong kumain, magtrabaho ka. So ikaw, border ka dito, pinapakain kita, pinatutulog kita, magtrabaho ka. Kasi sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, ang ayaw magtrabaho, huwag pakainin. O tip po sa mga Mother's Day, okay? Panlaban nyo sa inyong mga anak. Yun ang good works. Yun ang good works. Hindi ka magiging pabigat sa ibang tao. Okay? Gagawin mo yung layunin ng Diyos. Bakit nilikha ng Diyos ayon sa kanyang sariling nais? Para magtrabaho ka. Gumawa ka sa kanyang creation at ngayon nasa new creation ka na. Pakita mo na ikaw ay nasa new creation, maging masipag ka. Kaya sabi ni Pablo sa Ephesians, yung mga magnanakaw, huwag na kayong magnakaw. Meron magnanakaw ng mga Christian Ngayon, magtrabaho na kayo sa inyong mga kamay. Nang sa ganun, meron kayong maibigay doon sa mga nangangailangan. That is good works of the new creation. Now, pero meron pa po, mga kapatid, sabi po dyan, bearing fruit in every good work and, at linagay ko po yan ang aking translation, while increasing in the knowledge of God. Okay? Mga kapatid, plano po ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita, mga mabubuting gawa po ay lalabas bilang testimony natin yan sa new creation. Na tunay na pong nangyari sa atin ng new creation. Tayo pong mga na kay Kristo, tayo ay bahagi na ng new creation. Tawag po sa atin new creatures in Christ. At plano rin po ng Diyos atin yun nga po magbubunga. Pero ang plano rin po ng Diyos ito. Pupunuin po niya ang buong mundo sa kaalaman ng kanyang kalwalhatian. Yun ang plano ng Diyos. Okay? Pupunuin po ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo
ang buong mundo ng kalwalhatian ng Panginoon. Yan po ay plano rin niya. Sa Habakkuk 2:14 ito po ang sabi, "For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea." That is the plan of God. At last week, naalala niyo, pinakita ko sa inyo yung mapa ng Europe na nagsimula sa Jerusalem ang Ebanghelyo pero kumalat ng kumalat because that is the plan of God. Through the gospel, pupunuin po niya ang buong mundo with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Now, kanino o sino ang gagamitin ng Diyos? Through us. Sa atin. Sa atin na mga naniniwala sa Ebanghelyo, tayo po ang gagamitin ng Diyos para mapuno ang sanlibutan ng kalwalhatian ng ating Panginoon. Yan po ang plano niya. Okay? Kaya mapansin nyo, tayo pong mga sumasampalataya sa Ebanghelyo, nagiging part tayo ng great plan and work of God. Hindi lamang tayo taga-ubos ng biyaya ng Diyos. Sinasama pa po tayo ng Diyos sa kanyang great plan kasi tayo ang gagamitin ng Diyos para kumalat po ang kaalaman tungkol sa kanyang kalwalhatian. Di ba nakakatuwa ngayon? Dati nung nagsisimula ako dito sa Lord's Way, wala akong naririnig na gospel songs. That was way back in 2 decades ago. Wala akong naririnig na gospel songs. Ngayon, pansinin nyo, magkabila ang mga gospel songs. The earth is being filled with the knowledge of the glory of God. Maring sa inyo rin. Dati hindi naririnig ang salitang Diyos. Pero ngayon, sa pamilya nyo, at least merong isa naririnig ang pangalan ng Diyos. Maring sa kumpanya nyo. Okay, dati hindi naririnig ang pangalan ng Jesus. Pero dahil sa inyo, narinig ang pangalan ni Jesus. Yan po ang plano ng Diyos. Ever since. At yan po ang mangyayari hanggang sa dumating muli ang Panginoon Kristo, pupunuin ng Diyos ang buong lupa ng kaalaman ng kanyang kalwalhatian kung paano pinupuno ng tubig ang dagat. That's the plan. Kaya, sabi niya, increasing in the knowledge of God. Kaya tayo po ay dapat lumalago sa ating pagkaalam, pagkakilala sa Ebanghelyo. Kasi tayong gagamitin ng Diyos. So, hindi lamang fruits, good works, kundi filling the whole world. Huwag po ninyong isipin dahil po pasama ang mundo po mababalot ng kadiliman. No. Baligtad po ang plano ng Diyos. Ang nakasaad sa Bible. Pupunuin ng Diyos sa kabila po ng kadiliman, hindi mananaig ang kadiliman. Okay? Dahil po mapupuno ang mundo ng kaalaman tungkol sa Diyos. Now, pansinin nyo, yung pong salitang increasing at saka po yung salitang bearing fruit are in the present tense form. Ine-emphasize po niya, this should be an habitual action. Tayo raw po ay tuloy-tuloy dapat na nagbeber ng fruit of the gospel at tayo dapat ay patuloy na nakakilala sa Diyos. Why? Bakit po kailangan tayong lumalago sa pagkakilala natin sa kalooban ng Diyos? Hindi lamang po sa good fruits because ito po yung pangalawa. Fruit of the gospel. So that we will be strengthened for all endurance and patience with joy. Yun po ang nangyayari. Sabi sa verse 11, being strengthened with all power according to His glorious might for all endurance and patience with joy. Habang kailangan mong lumalago sa layunin ng Diyos sa Ebanghelyo, nang sa ganon, mag-i-endure ka, magiging patient ka in your Christian life with joy. So that you will be strengthened with all power according to His glorious might, etc., etc. Now, ang tanong, why do we need to be strengthened? Bakit po tayo kailangan ng pagpapalakas na nanggagaling sa Diyos? Kasi hindi tayo magbubunga sa sarili nating paraan. Hindi kakalat ang kaalaman tungkol sa Diyos sa sarili nating lakas. We need to be strengthened. Alam ho ba niyo mga kapatid, ganito ang nangyayari?
Pag sumampalataya ka kay Kristo, in-acknowledge mo ang reign ni Christ sa buong mundo at sa buhay mo, you declared war against the spiritual dark forces of this world. There will be spiritual conflict. Pag binigay mo na ang iyong allegiance kay Jesus Christ as King, as Lord, inalis mo na ang iyong pangalan sa listahan ng kampon ng kadiliman. Dahil ikaw ay nilipat na sa listahan ng mga taong tapat kay Kristo, bago na ang hari mo ngayon. At dahil po ganon, ang diablo po, ang kadiliman, yan ay magiging kaaway mo na. Dati kakampi mo yan, hindi mo lang alam. Dati kaibigan, dati kampon ka niyan, hindi mo lang alam. Pero nung tanggapin mo si Kristo, umalis ka na dyan. At dahil doon, there will be a conflict. There will be a conflict. At sa conflict na yan, hindi po uubra ang sarili mong kakayanan. Kaya kailangan mong palakasin. Kaya po doon tingnan po ninyo yung Lord's Prayer. Sa Lord's Prayer, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. You are declaring your allegiance to the kingdom. And then sabi po sa bandang huli, and do not lead us to temptation, but deliver us from evil. Pag binigay mo na ang allegiance mo kay Christ, there will be spiritual conflict. Kaya nga ang panalangin doon po sa Lord's Prayer, do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Because the evil forces will now be against you. Kaya para ikaw ay maka-endure, magtagumpay dito po sa conflict na ito, you have to be strengthened. Okay? Now, ano po yung endurance? Sabi dyan, endurance. Yung endurance po ay nagpapatuloy tayo sa kabila ng mahirap na kalagayan. That is endurance. So in this conflict, it will be hard. So para makapag-endure ka, you need to be strengthened. Para makapag-endure ka. Yung salitang patience naman po, ganito yun. Magkaiba po kasi yung endurance sa patience. Yung patience naman yan, ay gaano man po katindi yung sitwasyon o yung labanan, you are even-tempered. You bear it patiently. Hindi ka napapraning, hindi ka nagmumura, parang gano'n. No? You are even-tempered. You are patient. At hindi lang yon, sabi diyan, with joy. With joy. Okay, now, paano? Paano po? Sabi yan, according to His glorious might. According to His glorious might. Paano ka palalakasin? According to His glorious might. Literally raw po, yung pong salitang yon is the might of His glory. Yun daw po ang literal meaning ng according to His glorious might. The might of God's glory. Nang ibig din pong sabihin, the might of God's own revealed splendor or majesty. Ang point po mga kapatid ganito, habang kinikilala mo ang Diyos sa Kanyang layunin kay Kristo, lumalakas ka with all power for endurance and patience. Habang nakikilala mo ang Diyos, kay Kristo, pinalalakas ka niya. Okay? Para mag-endure ka sa labanan. With all endurance and patience, with joy. Emphasize ko yung joy. Yung joy. Ibig sabihin, hindi ka nag-endure and hindi ka nagiging patient in the conflict na nalulumo ka, na nalulungkot ka. Hindi. Kundi mayroong kagalakan. Okay? Mayroong kagalakan. Posible po yan na bagamat matindi ang labanan, nag-i-endure ka, nagiging patient ka, pero with joy yan. Hindi ka nalulumbay, nalulumo, kundi ikaw ay nagagalak. Why? Posible yan. Kasi dahil the hope of the gospel. Pag nakatingin ka sa hope ng gospel, mag-i-endure ka, magiging patient ka because of the hope. Sa New Testament po kasi, yung joy is often associated with hardship and suffering. We can rejoice even in our sufferings, sabi ng Bible. If you are looking to the hope of the gospel. Kaya po madalas,
nalulumo ang isang Kristiyano, ang tinitingnan lang niyang pag-asa ay nasa lupa. Okay? Pero kung titingnan mo raw po ang pag-asang ibinibigay sa atin sa Ebanghelyo, yung new creation, yung a renewed heaven and a new earth, doon ka nakatingin, and someday Christ will appear again para gawin po niya yung bagay na yon, you will endure with patience and joy. Mangyayari po yun. Sa Romans chapter 5 verse 2 and 3, ito po ang sabi. Dahil dito ay nagagalak tayo, dahil na rin sa pag-asang makikibahagi tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang yan, nagagalak din tayo sa mga pagdurusang ating nararanasan, sapagkat alam nating ang pagdurusa ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Bakit ka mag-i-endure with joy? Kasi nakatingin ka doon sa iyong inaasahan. Okay? Bagay tip naman to sa mga seniors. Sa mga seniors. Ako, 67 years old na ako this year. Pag iniisip ko, ilang years na lang ako? No? Parang, minsan nadidepress ako. No? Pag tinitingnan ko, kung kailan pa naman ako nag-i-enjoy sa buhay ko, kukunin na ako ng kamatayan. Parang ganun, no? Alam mo, ano ba yung nag-delift ng aking spirit? Is when I look to the hope of the gospel. Pag nakatingin ako sa hope of the gospel. Anong hope ng gospel? Well, bibigyan ako ng new body. No, ito kasi, 67 years old na yung body ito eh. No? Minsan nga yung meron na kayong taste fatigue. Para wala kang ganang kumain. Meron taste, nagsawa ka na sa spaghetti, nagsawa ka na sa pizza, nagsawa ka na sa lahat ng ulam. Para may taste fatigue ka na. Biro mo, 67 years old mo na, years mo nang ginagamit itong itong dila mo. May taste fatigue ka na. No, kaya ang tip ko naman po sa inyo, kumain po kayo doon sa iba-ibang mga cuisine. Chinese cuisine, Italian cuisine, para po maiba naman ang inyong panlasa. Now, ang point is this, sometimes you are depressed. Pero if you're looking at the hope of the new creation, you will be given a new body. Itong 67, magiging 30 years old. Okay? Ano yan? Forever 21. Okay? That is the hope. And it will perk you up. Okay, you will endure the suffering, the conflict with joy. Because looking at the hope of the gospel. Yung pong pinupunto ko po dyan. Okay, kanya po, you will be strengthened. Again, yung pong salitang being strengthened is a continuous empowerment by God's abundant supply. It is a continuous empowerment by God's abundant supply. Sabi niya, according to His glorious might. Being strengthened, tuloy-tuloy. Kung if you're looking at the hope of salvation. Now, ang tanong ko, do you want to be strengthened, kapatid? Yes or no? Yes. I know you, yes. Keep on increasing in the knowledge of God, why He called you in Christ. Alamin mo yan. And then you will be strengthened. And then pangatlong fruit dito is giving thanks to God the Father. Another good fruit of the gospel. Sabi po sa verse 12, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in lights. Okay? Sa Bible po, lagi pong iniutos sa mga mananampalataya na hindi lamang sila nagpapasalamat sa pang-araw-araw na biyaya. Dito, madali tayo makapag-isa. Ito naman, maraming Christian, medyo napapansin ko lang, medyo weak sila dito. Kasi hindi sila makapagpasalamat sa Diyos pag wala pa yung blessing. No. Okay? Meron akong nakitang, kukwento ko ba yan? Wag na. Sabi raw po nung saan nagpe-pray, God, are you there? Sabi ng God, yes, my son, I'm here. God, sabi niya, how long is 1,000 years? For me, son, sabi niya, it's only a moment. So God, how much to you? How much is $1 million? To me, it's only a penny. Tapos, God, can I have $1 million? Wait a minute. Wait a moment. Hindi niya ako hanapin. Corny talaga, no? Corny yan eh. No?
Oh, yun. So, i-process muna natin. Sige. Medyo slow lang tayo sa mga joke ng mga kano, ha? Okay. Okay. Some Christians are like that. They cannot thank God because they're still waiting for a blessing. Hindi sila makapagpasal pag sa service. Paano ako magpupuri sa Diyos? Wala pa akong boyfriend. Wala pa akong ganito. Hindi pa ako nakapunta sa Boracay. Lagi lang ako sa Jedso. Hindi sila makapagpasalamat sa Diyos kasi meron pa silang hinihintay sa Diyos. Pero alam ho ba ninyo, lagi po tayong inuutusan, if you are a Jesus follower, lagi tayong inuutusan ng Diyos na lagi tayong magpasalamat. Dahil tayo po ay ginawang karapat-dapat na maging bahagi ng new creation. Yun ang hindi dapat nawawala sa ating pasasalamat. Na tayo ginawang bahagi na ng new creation ng Diyos. Sabi po dyan sa verse na yan, who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light? Ano po yan? That is God's new creation. Inaugurated in the Messiah through His death and resurrection. We are sharing now in that inheritance. And God, sabi dyan, has qualified us. Kaya yung pong salitang qualified ay yung He made us sufficient. He made us competent. Okay? He empowered us. He authorized us to share in the inheritance of the saints. Sabi dyan. Na kung isipin niyo sa sarili natin, hindi ba madalas pakiramdam na para hindi tayo pitted, Para hindi tayo karapat-dapat maging bahagi ng inheritance po ng mga banal. Kasi pag tinignan, parang ako banal? Parang hindi ako pitted. Okay? Pero alam niyo, sino po ang nag-qualify sa atin? It is God the Father. Bagamat sa tingin natin hindi tayo qualified na makibahagi doon sa kaharian ng Diyos, ang Ama, the Father Himself, siya rin po ang nag-qualify sa atin through the cross of Christ. He qualified us. It's always good to think. No, hindi ba? Ang sarap isipin na ako qualified, hindi dahil sa sarili ko. Okay? Kasi dito ako qualified. Okay? Baka nagkakamali ang Diyos. No. Masarap isipin na tayo kinqualify, tayo ay ginawang karapat-dapat ng Diyos. Siya mismo. Through the death of Jesus Christ on the cross. Yan po. Okay? Kaya po, yan ang lagi nating pasasalamat sa Diyos. Pag pumunta ka sa Sunday, hindi pa, meron ka pang pinagpe-pray sa Diyos. Ano pa, moment lang, wait a moment, sabi ng Diyos. 1,000 years pala yun. Okay, sa Diyos, 1,000 years yun. Okay, pag po, pwede kang magpasalamat. Kasi hindi man ibigay sa iyo ng Diyos yung hinihingi mo ngayon, you're qualified to share in the new creation. Yes, you can thank God for that. Kaya nga sabi niyan, bunga yan, mabuting bunga yan ng Ebanghelyo. Okay? And then, the last point. Anong bunga? Good works. Ano ba isa? Strength. And then, thanksgiving. And then, why? Bakit po tayo dapat magbunga ng good fruits of the gospel? Because of the great price and the great work God has done for us in the Messiah. Yan ang motivation natin. Because of the great price and the great work God has done for us in the Messiah. Sabi sa verse 13, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Ang verse 13 po, that is the great work of God, okay, that He has done for us. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, the great work of God. Ang deliverance po dyan is a picture of a conqueror overcoming an enemy and has set free the people previously enslaved. He has delivered us. Larawan po yan ng isang conqueror, mandirigma, na pinalaya niya yung mga taong dating alipin.
Yan po ang salitang delivered. Ganun po ang ginawa raw ng Diyos sa atin. Naalala nyo when we are preaching yung pong Passover and Exodus, na ginawa po ng Diyos sa Exodus, sa Passover, pinalaya tayo sa kasalanan. Yun po ang salitang delivered dyan. Now, so, inalis po tayo doon sa domain of darkness, at hindi lamang po yun, hindi tayo binitin ng Diyos. Hindi tayo nasa ere. No? Ito kadiliman. No, hindi binitin. Inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Para raw pong inalis mo yung isang tao sa isang bansa at inilagay mo para maging citizen siya ng ibang bansa. Dati, ang ating kalagayan, ang ating citizenship ay nasa domain ng darkness. Pero dahil daw po sa ginawa ng Diyos, His great work, inilipat tayo, ginawa tayong citizens of heaven. Okay, yun po, ang ibang salita, reestablished us. Reestablished us. Ganun po ang ginawa ng Diyos, alang-alang sa kanyang bayan. Okay? Inilipat daw po tayo dyan. Okay? At yan po ay hindi yan future. Yan po ay ngayon na, mga kayo mapansin nyo, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom. Ngayon na yan. Hindi yan sa future. And then, so yun nga po ang una, the great work of God. Yung pangalawa, ang motivation natin why we should bear the good fruit is the great price paid. Para po mangyari yan. Ano ba ang price na ibinayad? Well, sabi po dyan, in whom we have redemption. Okay, redemption. Redemption speaks of release by giving a price. We were redeemed by God giving a price. Delivered us from bondage. Okay, for a price. Ano ang price ng redemption natin? Well, it is immeasurable. It cannot be calculated. Why? Because this redemption is in His beloved Son. Yun ang binayad ng Diyos. In His beloved Son. Okay? In whom we have redemption. Yung salitang in His beloved Son, yun daw po ay the Son He loves. Literally, the Son of His love. Okay? The Son of His delight. Ganyan po si Jesus sa Diyos. The Son of God's delight. Naalala po ninyo, ang Panginoong, ang Diyos, nung binabaptize po si Jesus, sabi niya, "This is my Son, in whom is all my delight." That's the price. That's the price. Kanya po, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Ang salitang forgiveness of sins, yung po literally, it means send away. Yung kasalanan natin ay inalis ng Diyos sa atin. At ang price, His dearly loved Son. And then yung pong kasalanan natin, it was sent away. Kaya ngayon, we are free to go to God. Imagine that. Malaya na tayong nakakalapit sa Diyos. And we are part of the new creation. Yan po ang motivation natin why we should bear good fruits. At yan din ang inaasahan sa atin ng Diyos. Yan po ang nasa. And challenge and conclusion. Ang panalangin po ni Apostol San Pablo para sa lahat ng mga follower ni Jesus, para sa lahat ng mga sumasampalataya sa Ebanghelyo, kailangan pong lumabas ang fruit yan sa buhay po natin. Yan po ang plano ng Diyos noon pa, at pag yan po ay nangyayari, naluluwalhati ang Diyos. Nangyayari yung kanyang dakilang layunin. Ano po yun? Good works, divine strength, thanksgiving. How? By growing in the knowledge of the will of God. Yan po. Para alamin natin. Again, closing, what is the gospel? The gospel is this. The launching of the reign of the Messiah, the beginning of the new age in Jesus. It is now. Nang simula po yan, nung i-resurrect ng Diyos yung kanyang anak. Nagsimula na ang new creation at yan ang pinuproclaim ng mga alagad at yan po ang pinuproclaim natin in this world. Alam ho ninyo, eleksyon. Tatapusin ko yung message ko sa eleksyon.
Kasi maraming Kristiyano ngayon nag-aaway. Okay? Pag hindi mo binoto yung manok nila, galit sila sa iyo. Christian yan ha. Pag hindi mo pinili yung pinipili nila, galit sila. Alam mo niyo, pag nagkaroon kayo ng galit sa iyong kapwa-kapatid because of your candidate of political ideology, you are sinning against Christ. Ang utos sa atin ng Diyos, mahalin natin ang isa't isa. Ang election pong ito, sino man po ang lumabas. Kung sana, kung kahapon naglilista ako ng mga boboto ko, kung sana yung mga binoboto ko, mananalo. Siguro ang ganda ng Pilipinas. Di ba? Minsan naiisip mo yon. Kung sana yung iboboto ko, mananalo. Siguro matino na ang Pilipinas. Pero walang nakakaalam yan. Ganito po ang paalala ko sa inyo. Bukas po boboto tayo. Tuesday, alam na natin marahil kung sino ang mayor. Sinong vice, sino po. At siguro in a few weeks, malalaman natin kung sino sa mga senador. Ito po ang paalala ko sa inyo. Matatapos na po ang eleksyon. At yung pong mga ma-elect dyan, 3 years lang po yung mamamahala. Yung kapangyarihan pong ibibigay sa kanila ng mamamayan ng Pilipinas, at yan po galing din sa Diyos kasi lahat ng kapangyarihan ay galing po sa Diyos. Yan, 3 years lang po yan. Wala na yan. Panibago ulit yan. Magkakaroon naman ng ibang eleksyon, 3 years, 6 years. Wala na naman. Kaya po, wag nating ilalagay ang ating pag-asa sa mga politicians. Inuulit ko po, ang allegiance natin ay kay Christ. Siya ang Panginoon nating naghahari ngayon. At siya po ang ating Panginoong naglingkod at naglilingkod sa atin. Siya po ang hinahanap talaga ng mga tao. At ang kanyang pangako sa atin is new life, new creation. Okay? Ito pong mundo natin, pagdating po ng panahon, binabago po, pagdating po ng panahon, lahat ng mga kasalanan, lahat ng nagiging dahilan ng kamatayan, corruption, kasalanan, aalisin po yan ng Diyos. We will live in this planet renewed. As also we are renewed and we will reign with Christ. Dito po sa new creation na ito. At yun po ang inaasahan natin. Kaya ang allegiance natin, katapatan po natin ay hindi dapat sa kanino mang politician o sa anumang political ideology. Ang atin pong allegiance ay kay Christ. At ang hope po natin ay nandun sa sinabi niya sa ating new creation. Now, hindi po ibig sabihin, huwag na tayong bumoto. O huwag na tayong gumawa ng mabuti. Hindi. Alam niyo kung ano ang church niya. Sino tayo ngayon? Tayo po ang testimony ng Diyos sa mundong ito. That we are God's people. That we believe in the Messiah. And then when we do that, alam mo ba niyo ang posibleng mangyari? They will be convicted. Makukonvict sila. Because in us, they could see good works, they could see righteousness, they could see justice, even though we are not perfect. Pero somehow, they will see in us the reign of God sa church natin. Kanya po, kapatid, please lang pag hindi ko binoto yung binoto mo, huwag ka magagalit sa akin. Yung pinaglalaban mo, 3 years lang yan. Tapos pag-aawayan mo ko. Iboboto mo, 3 years hanggang 6 years, papalitan na naman yan. Pero si Kristo, hindi po napapalitan yan. Hindi mo nga alam yung mga pinagsasabi niyan, gagawin nila Sana. Kaya po sana, lagi pa, sana. Sana. Pag nakarinig ka ngayon, gaganda po yung buhay ninyo. Okay. I will serve you. Yan ang lahat Pinangako ni Christ yan Sinabi ni Christ yan Kay Christ, sigurado ka doon. Sa kanila, sana. Okay, sige po tayong lahat tumayo tayo manalangin. Muli po mga kapatid, yayain ko po kayong muli nating sabihin ang ating pagtatapat, ang ating allegiance sa ating Panginoong Hesukristo. Tayong mga ginawang karapat-dapat ng Diyos na maging bahagi ng Kanyang kaharian at maging bahagi ng lahat ng Kanyang mabubuting pangako kay Kristo. Siya po ang dapat nating pagtapatan.
paglingkuran sa buhay na ito dahil yun po ang layunin ng Diyos. Kung bakit niya tayo tinawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya po, muli nating ipahayag ang ating katapatan sa ating Diyos. Pangako natin ang ating katapatan. Manalangin tayong palakasin niya tayo dito sa ating bagong kalagayan nang sa ganon makapamunga tayo ng mabubuting bunga na ayon sa kanyang plano bakit niya tayo tinawag. At patuloy tayong magpasalamat sa Kanya. Dahil ginawa niya tayong karapat-dapat, bagamat hindi tayo karapat-dapat. Pero ngayon, qualified na tayo. At siya ang gumawa niyan. Aming Amang nasa langit, nagpapasalamat po kami sa iyo dahil inabot po ninyo kami dito po sa sanlibutang ito. Iniligtas niyo po kami mula sa kaharian ng kadiliman ng dyablo na ngayon ay kumikilos sa mga taong hindi naniniwala kay Kristo at sila'y nagpapatuloy lamang namumuhay ayon sa sarili nilang kaalaman. Pero kami nagpapasalamat sa iyo dahil hinangon niyo kami, niligtas niyo kami. At ginawa po ninyo kaming bahagi ng inyong kaharian dito sa lupa. O Diyos, muli po naming ipinahahayag ang aming pagtatapat sa inyo. Kayo po ang nararapat naming pagtapatan. Kayo ang aming Diyos. Kayo ang Diyos na nagligtas sa amin. Kayo ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Maging tapat po kami sa iyo. Palakasin po ninyo kami ng lakas na nanggagaling sa inyong kalwalhatian. Nang sa ganon, ang kalooban mo'y mangyari dito sa lupa sa aming pamumuhay, kung paanong ito'y nangyayari dyan sa langit. At palakasin po ninyo ang bawat isa sa amin, na maging tapat kami sa aming panawagan. Dito po sa election season, panalangin po namin ang mga anak mo, ay huwag nilang makalimutan ang calling, ang vocation nila. Hindi kami dapat magpaalipin o sa kanino pa man, kundi sa iyo lamang. Kayo nang nagbubuhay magpakailanman. O Diyos, maraming salamat po sa iyo. Malwalhati po kayo sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus.